darating ang araw, kanilang iiwanan ang mundong itong puno ng kaguluhan. Lumilipas ang araw patungo sa kawalan. Huwag mo nang hayaang ikaw ay kanyang maiwanan. Si Jesus ang kasagutan, siya lamang ang kailangan. Ito po yung tanong ni Sister Ladera. Hindi ko po ito sariling tanong. Totoo po ba na kung renewed Christian na, wala na ba sa ilalim ng batas ng Ten Commandments? Kundi nasa ilalim na siya ng grasya ng Diyos. Totoo bang natapos na sa cross ni Jesus? Maraming salamat po. Maganda po uli, nakakatuwa ang inyong magandang tanong, kapatid na Madam Celine Ladera. Thank you po, talaga hong nakatutuwa ho kayo. Salamat po sa inyong magagandang tanong. Dahil po yung tanong po ninyo, ganito po, ayan, sabi po ninyo, kung totoo po, na yung 10 utos ay huminto na, pinako na, tumigil na sa krus. Ang sagot to natin, Madam Ladera, hindi po yun totoo. Kung tanong man po yan ng iba, o sa iba, ganyan po ang kanilang pagtuturo, hindi po totoo. Sa katunayan po, kahit na si Kristo ay wala na, itinuturo din po yan ng mga apostol. Sa katunayan nga sa Kapitulo 13 ng Aklat ng mga taga-Roma, ay inisa-isa pa ni Apostol Pablo ang ilang bahagi ng kautusan. Yung nilalaman ng 10 utos ay inisa-isa pa ni Apostol Pablo sa Roma 13:10. Ganon din ang ilapang bahagi ng kautusan ay inisa-isa rin po ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa Kapitulo 6 magmula sa talatang 9 hanggang 11. Mapapansin nyo dyan, yung ibang bahagi pa ng kautusan, doon sa nilalaman ng 10 utos, ay itinuturo pa ni Apostol Pablo. Maging ilang pang mga uri o ilang pang mga kautusan sa 10 utos, ay ilang pang mga utos ang binanggit ni Juan Revelador sa Kapitulo 21, 22, ng Aklat ng Apokalipsis. Mababasa niyo po ang ilang pang mga bahagi doon po sa 10 utos. Ngayon, kung ang 10 utos ay nananatili pa at ito'y natapos hanggang sa krus, ang totoo po niyan, kapatid na Ladera, ang pinako ng ating Panginoong Jesucristo ay ang atin pong mga kasalanan. Yun po ang kanyang pinako sa krus. Hindi po yung titik, hindi po yung kautusang naglalaman ng 10 utos. Ikalawa po, ang tumigil po hanggang sa krus, yung tinatawag na isang uri ng kautusan na ang tawag natin dyan, mga palatuntunan. Ano po ba yung palatuntunan? Ang sabi nga po sa Colosas 2:14, 16, 17, makikita po ninyo, kasama na ang ibang uri dyan ng kapistahan, na umaanino sa ating Panginoon. Yun po ang kanyang ipinako sa krus, hindi po ang 10 Commandments. Kakulangan po nila ng kanilang pag-aaral, dyan po sa talatang yan. Sa katunayan pa rin, Madam Ladera, nung si Kristo po ay mapako sa krus, nung sumigaw po siyang, "It is finished," it is done. Yung pong kurtina na naghihiwalay sa santuaryong ipinatayo ng Diyos kay Moses, doon po sa ilang, mula roon sa holy place at kurtina
sa gitna na naghihiwalay sa most holy place. Nung si Kristo po ay mamatay at sumigaw sa krus, nahati po iyon. Ang ibig sabihin, yung isang uri ng kautusan na inaaninuan ni Kristo, yun po ang tumigil sa krus ng Calvary. Katulad po halimbawa, yung paghahandog ng hayop na walang kapintasan. Si Kristo na po yung korderong nag-aalis ng kasalanan. Yung dugo na pinanlilinis sa kasalanan ng mga Israelita, yun po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. Yun po ang nangyari sa krus ng Calvary. Tumigil na po ang isang uri ng kautusan, kung tawagin po natin palatuntunan, hindi po decalogue, hindi po moralo o 10 utos. Yun po ang sagot natin, Madam Ladera. Thank you po. God bless you. Siguro highlight natin, Brother Lino, yung isa pa niyang part ng tanong na yun, na parang ang ano niya is, kung renewed Christian ka na, hindi ka na under ng Ten Ayan, yan pa. Commandments, at nasa ilalim ka na ng grace of God. Okay. Sige po, yan pa, yan. Buti, nabanggit ng kapatid na Donsky, yung ikalawa pa muna yung tanong. Ganito po, Madam Ladera, bilang paglilinaw. Naniniwala po na ang Seventh-day Adventist ay maliligtas po tayo sa ilalim po ng pananampalataya na yan nga ang biyaya. Yan po ay nasa Kapitulo 2 ng Aklat ng Efeso, ang talata po niyan ay 8. Ang sabi diyan, sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi sa inyong mabubuting gawa. Kaya ang tawag po sa atin ng Diyos diyan ay awa, biyaya, regalo. Ito'y matatamo natin sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay na sa ilalim ng grasya, sa ilalim ng biyaya, sa ilalim ng awa ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan po yan. Pero pagdating po ninyo sa talatang 10 ng aklat ng taga-Efeso, na pagkatapos po nating matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, hindi po yung ating magagawa, yung magagawa po ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay naligtas hindi sa mabuting gawa, hindi dahil sa kautusan, kundi po sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Sa talatang 10 ng Kapitulo 2 ng Aklat ng Efeso, ang mabubuting gawa ay inihanda naman ng Diyos para sa nating lakaran. Ano ang ibig sabihin? Sa ilalim ng biyaya, ang pagtupad sa 10 utos ay kasunod, hindi para maligtas, kundi ito po ay bunga ng pagkaligtas. Bunga ng tayo ay nasa ilalim ng biyaya. Kaya ang sumusunod sa kautusan, nasa ilalim po ng biyaya. Hindi po ang paglabag ang makikita sa ilalim ng biyaya. Katulad po sa Kapitulo 3 ng Aklat ng Tito, ganito ang sinasabi sa atin. Sa ilalim po ng pananampalataya, ay ang pagsunod sa kautusan ay kasunod po. Ganito po ang sinasabi sa atin. Kapitulo 3 na Aklat ng Tito, ganito ang sinasabi sa atin. Siguro ay gusto ko pong basahin ito sa isang salin ang salita ng Diyos. Try po natin dito. Sa 3 ng Tito, ang talata nito ay, simulan ko po sa talatang 4. Ayan. Sisimulan ko po, Mami Ladera. Itong nasa, simulan ko muna dito sa Tito 2:11, saka sa 12. Ayan ito po. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, nagbibigay ng kaligtasan, ay inihayag na sa lahat ng tao. Ibig pong sabihin, Nanay Ladera, pag tayo po ay naligtas ng biyaya, yung biyayang yon ay nagtuturo sa atin ng pagtanggi sa kalikuan. Ang ibig pong sabihin niyan, pag tayo nailigtas ng biyaya, ang nagtuturo sa atin ng pagsunod sa kautusan.
hindi po paglabag. Pakinggan nyo ang talatang 12 ng Tito 2. Ayan. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ayun po yung mga taong nasa ilalim ng biyaya na nagtuturo na sumunod sa kautusan, hindi po sumuway. Ayun. Dito na po tayo sa Kapitulo 3 ng Tito. Simulan ko po sa talatang 4. Ayan. Ngunit, nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Talatang 7, upang ang sa kanyang biyaya ay maituring tayong matuwid at makamtan ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Ngayon, talatang 8 sa huling bahagi na, ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti, ang mga ito'y mabuti at kapaki-pakinabang sa lahat. Ayun, maliwanag po yun, Nanay Ladera, ang pagsunod po sa 10 utos, bunga ng pagkaligtas ng ating Panginoon sa pamagitan ng biyaya. Yun po ang sagot natin. Kaya ang nasa ilalim ng biyaya, mga taong iniligtas ay sumusunod sa 10 utos, hindi po sumusuway. Yun po ang sagot natin, Madam Ladera.